Bakit may recession at paano ito nakakaapekto sa pera ng mga tao? Sa kasaysayan ng ekonomiya ng mundo, iisa lang ang hindi nagbabago. Ang paulit-ulit na pag-ikot ng pag-angat at pagbagsak. Ang cycles na ito ang bumubuo sa high growth at minsan sa pinakamadilim na yugto ng ekonomiya, ang tinatawag nating recession. Pero ano nga ba ang recession? Bakit ito nangyayari? At paano nito direktang tinatamaan ang pera ng bawat Pilipino mula sa ordinaryong manggagawa hanggang sa malalaking negosyo? Ngayong araw, sisilip tayo sa likod ng salitang madalas nating naririnig sa balita, ngunit bihirang lubusang nauunawaan. Ito ang kwento ng resesyon. Kung paano ito nabubuo, paano ito umuugong mula bansa patungo sa bawat tahanan, at kung paano tayo makakaligtas dito. Ano ba talaga ang recession? Kapag sinabing recession, ang ibig sabihin ay malawakang paghina ng ekonomiya sa loob ng sunod-sunod na mga buwan o taon. Hindi lang ito basta pagbaba ng bentahan o paghina ng negosyo sa isang lugar. Ito ay pagbaba ng produksyon, GDP, pagtaas ng unemployment, paghina ng consumer spending, pagbagsak ng kita ng mga negosyo, at pagkakaroon ng mas malalang problema sa pananalapi ng bansa. Sa madaling salita, kapag ang ekonomiya ay huminto, bumagal o tuluyang nag-crawl pababa, iyon ang recession. Pero isang mahalagang tanong ang dapat sagutin. Bakit nangyayari ang recession? Kailangan ba talaga ito? O isa ba itong senyales na may mali sa pamamalakad? Ang sagot, ang recession ay bahagi ng natural na cycle ng ekonomiya na tinatawag na boom and bust cycle. Hindi palaging nasa taas ang ekonomiya. Kung minsan, kailangan nitong huminga, magbawas at mag-reset. Mga dahilan ng recession. Hindi iisang dahilan ang nagdudulot ng recession. Madalas, combination ito ng iba't ibang salik. Narito ang mga karaniwang dahilan. 1. Mataas na inflation. Kapag mabilis ang pagtaas ng presyo ng bilihin habang hindi naman tumataas ang kita ng tao, humihina ang consumer spending. At kapag humina ang paggastos, bumabagsak ang kita ng mga negosyo. Kapag bumagsak ang kita ng negosyo, nagbabawas sila ng trabahador. Kapag maraming nawalan ng trabaho, mas lalo pang humihina ang ekonomiya. Isang domino effect na, sa huli, humahantong sa recession. 2. Pagtaas ng interest rates. Kapag masyadong mataas ang interest rates, mas mahal ang umutang. Resulta, mas kaunting negosyo ang nagpapalawak. Mas kaunting tao ang kumukuha ng loan, mas mababang bilihan ng kotse, bahay at kagamitan, at mas mababang paggalaw ng pera sa merkado. Kapag bumagal ang galaw ng pera, bumabagal ang ekonomiya. 3. Financial crisis o pagbagsak ng banta. Tulad ng nangyari noong 2008 global financial crisis, kapag bumagsak ang mga bangko o malaking financial institutions, nadadamay ang buong ekonomiya. Nawawala ng liquidity, tumitigil ang pagpapahiram, at nahihirapan ang mga negosyo na kumilos. 4. Malawakang pandemya o sakuna. Nakita natin noong 2020, isang virus lang at tumigil ang buong mundo. Ito ang isa sa mga pinakamalaking dahilan ng recession. Kapag huminto ang transportasyon, logistics, negosyo, at serbisyo, babagsak ang ekonomiya kahit walang financial crisis. 5. Digmaan at geopolitical conflict. Hindi lang pisikal na labanan ang epekto ng digmaan. Kasama nito, supply chain disruptions, pagtaas ng presyo ng langis, pagmahal ng pagkain, pagbaba ng foreign investment. Lahat ito ay maaaring magtulak sa isang bansa sa recession. Paano naman nagsisimula ang recession? Hindi biglaan ang recession. Hindi ito parang ilaw na pinatay kagabi at pagising natin may krisis na. Ang totoo, dahan-dahan itong gumagapang. Stage 1, warning stage, inflation, mataas na interest, pagbaba ng consumer confidence. Stage 2, slowdown stage, bumabagal ang kita ng negosyo, humihina ang spending. Stage 3, contraction stage, nagsasara ang negosyo, tumataas ang unemployment, bumababa ang GDP. Stage 4, full recession. Ito na ang punto kung saan ramdam na ng lahat, mayaman man o mahirap. Paano ito nakaaapekto sa pera ng tao? Ito ang pinakamahalagang bahagi. Ito ang dahilan kung bakit kritikal ang pag-unawa sa recession. Dahil ang recession, hindi lang pang-ekonomiyang termino. Pangbuhay na usapin ito.
Narito ang malinaw na epekto nito sa pera ng ordinaryong Pilipino. 1. Pagtaas ng presyo ng bilihin. Kahit humihina ang ekonomiya, tumataas pa rin ang presyo ng bigas, langis, pamasahe, pagkain, bayarin. Sa resesyon, parang mas kumikipot ang buhay dahil pareho lang ang kita mo pero mas konti ang nabibili. 2. Pagbaba ng sahod, pagunti ng overtime. Maraming kumpanya ang nagbabawas ng gastos. Walang overtime, walang bonus minsan, walang increase minsan. May salary reduction. Mas kakaunti ang pumapasok na pera sa bulsa ng manggagawa. 3. Pagtaas ng unemployment. Ito ang pinakamasakit. Kapag malawak ang job cuts, mas maraming nawawalan ng trabaho. Mas maraming pamilya ang nababaon sa utang. Mas maraming kabataan ang napipilitang huminto sa pag-aaral at mas maraming OFW ang hindi makapagpadala ng sapat. Ang pagkawala ng trabaho ang pinakamalaking sugat ng recession. 4. Pagbagsak ng negosyo. Maraming small businesses ang hindi nakakayanan ang pagbaba ng benta. Sari-sari stores, tricycle operators, karinderya, online resellers, small cafes, construction projects, travel services. Kapag nagsara ang mga maliliit na negosyo, milyon-milyong tao ang natatamaan. 5. Pagtaas ng utang. Dahil kulang ang kita at mataas ang presyo, tumataas ang credit card usage, mas maraming kumukuha ng personal loans, mas maraming hindi nakakabayad ng amortization, mas maraming na-foreclose, mas maraming nalulubog sa 5-6 recession, mas mataas ang utang, mas mabigat sa bulsa. 6. Paghina ng halaga ng pera. Kapag may recession, humihina rin ang purchasing power ng tao. Halimbawa, kung dati 200 ang budget para sa isang araw, ngayon baka kulang na kahit 350. Hindi tumaas ang kita, ang tumaas ay ang presyo. Paano naaapektuhan ang gobyerno at mga serbisyo? Hindi lang households ang tinatamaan, pati ang mismong gobyerno ay hirap sa recession. 1. Bumaba ang tax revenue. Mas kaunting negosyo mas kaunting tax. Mas maraming unemployed mas kaunting income tax collection. 2. Lumalaki ang government debt. Kapag walang pondo, uutang ang gobyerno. Mas malaki ang utang, mas mabigat ang babayaran ng susunod na henerasyon. 3. Nagiging mabagal ang serbisyo, kulang sa pondo, ang health, education, infrastructure, social aid, ayuda. Kung kailan kailangan ng mamamayan ang tulong, minsan, iyon pa ang panahon na kapos ang gobyerno. Paano nakakabangon ang bansa mula sa recession? Mahalagang maunawaan na ang recession ay hindi permanente. Lahat ng ekonomiya, kahit mahina o malakas, ay nakababangon. Pero paano? 1. Pinabababa ng gobyerno ang interest rates. Kapag mas mababa ang interest, mas madali at mas mura ang umutang, mas gumagalaw ang negosyo, mas yumayabong ang investments, mas tumataas ang consumer spending. Ito ang unang hakbang sa paggising ng ekonomiya. 2. Nagbibigay ang gobyerno ng stimulus o ayuda. Maaaring cash aid, subsidies, tax relief, public infrastructure, spending support sa MSMEs. Kapag may pera ang tao, babalik ang paggastos. Kapag bumalik ang paggastos, babalik ang buhay ng negosyo. 3. Pinapasigla ang exports and investments. Mas maraming foreign companies ang pumapasok. Mas maraming trabaho, mas maraming pondo, mas maraming negosyo. 4. Nag-a-adjust ang mga tao at negosyo. Ito ang pinakamahalagang factor sa pagbangon. Natututo ang mga tao na magtipid. Natututo silang mag-budget. Natututo silang mag-online business. Natututo silang maghanap ng passive income. Natututo ang negosyo na maging mas efficient. Sa huli, ang resiliency ng tao ang tunay na sandalan. Paano makakaligtas ang isang individual sa panahon ng recession? Hindi man natin kayang kontrolin ang ekonomiya, kaya natin ihanda ang sarili. Narito ang mga pinaka-practical na hakbang. 1. Gumawa ng emergency fund. Dapat may ipon para sa 3 to 6 months ng gastusin. 2. Iwasan ang hindi kailangan na utang. Credit card at personal loan ay dapat iwasan lalo na sa mahirap na panahon. 3. Maghanap ng extra income, online jobs, freelancing, small side business. Lahat ay mahalaga. 4. Magtipid sa lifestyle, bawas kape sa labas. Bawas pagkain sa restaurant,
Iwas luho, iwas impulse buying. 5. Mag-invest sa skills. Ang skill ang hindi bumabagsak ang value. Hindi ito nawawala kahit may recession. 6. Pag-aralan ang personal finance. Mas alam mo ang pera mo, mas ligtas ka kahit anong krisis ang dumating. Ang recession ay parang unos, dumarating, malakas, nakakatakot, pero hindi nagtatagal. Ang mahalagang tandaan, ang ekonomiya ay nabubuo ng tao. At dahil ang tao ay may kakayahang magbago, mag-adjust, talpama, bawas sa mabahita, o lumaban pa, ang ekonomiya ay muling babangon. Kung may isang bagay na itinuro ng recession sa atin, ito ay ito. Hindi natin kontrolado ang takbo ng mundo, pero kontrolado natin kung paano tayo maghanda, paano tayo gumamit ng pera, at paano tayo babangon kahit gaano kahirap ang panahon.